Breaking news, mas mainit pa ito sa init ng panahon mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos ang mabigat, hindi basta-basta at seryosong usapan patungkol sa kumakalat ngayon na balita tungkol sa West Philippine Sea. Desperate moves na nga ba ang mga kalaban mga kababayan sa ganitong asal nila sa Pilipinas? Kaya naman mismong si Secretary Gibo Teodoro ng National Defense ang nagsalita tungkol sa issue na to. Lang takot na humarap at nilinaw sa mga media personalities ang totoong sitwasyon dito. Grabe na to mga kababayan, may nangyari bang hamunan? Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, Secretary Gibo Teodoro at iba pang mga matataas na opisyal ng gobyerno viral ngayong araw matapos ang di umano'y alleged leaked audio recording ng Chinese Embassy sa isang kawani ng Armed Forces tungkol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Tinawag ni Secretary Gibo Teodoro na isa itong panlilinlang ng China na isinatupad ng kanilang embahada sa Maynila. Ayon sa kalihim, kahina-hinala din daw ang kanilang malisyosong kwento na lumabas agad pagkatapos na kundinahin ng kanilang mga aksyon sa ginanap na squad meeting kung saan nagtipon-tipon ang mga defense minister ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa Honolulu, Hawaii. Sinabi din ni Secretary Teodoro na ipinagbabawal niya ang anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kagawaran ng depensa at embahada ng China mula noong courtesy call ni Ambassador Wang Xilian ilang araw lamang matapos italaga bilang kalihim noong July 2023. Sa sinabing courtesy call, walang naganap na pag-uusap hinggil sa anumang gentleman agreement o new model na taliwas ito sa naging pahayag ng Chinese Embassy. Ang pahayag na ito ay upang ipaalam sa lahat ang pagtatangka ng China na magpakalat ng panibagong kasinungalingan na naglalayong sirain ang pagkakaisa ng mga Pilipino at ilihis ang ating pansin sa kanilang ilegal na presensya at mapanganib na mga gawain sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi din ng kalihim na pinaaalalahanan daw ang lahat ng ating mga mamamayan, mga kaibigan sa media at mga international communities na mag-ingat sa mga manipulasyon, pangingialam at masamang impluensya na ginagawa ng China para sa kanilang mga pansariling interes. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling interview sa mga media personalities na hindi gagayahin ng Pilipinas ang pagwawater cannon ng mga Philippine vessels sa mga barko ng China. Inulit din ng Pangulo na patuloy pa din makikipag-ugnay ng Pilipinas sa China upang pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Naunang naglabas ng official statement ang Armed Forces of the Philippines patungkol sa di umano'y kumakalad na alleged leaked audio recording ng New Model Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Tulad ng National Defense, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na madali lang daw mag-fabricate ng script at audio recording. Sinabi din ng Armed Forces na ginagawa lang daw ito ng China upang malihis ang atensyon ng publiko sa ginagawa nilang paghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinag-uusapan yung alleged leaked Teka. Ito lang ang masasabi ko. Please, hindi ako sasagot na ng follow-on questions. Yes, sir. Pakinggan nyo na lang. Sana naman huwag i-editorialize, huwag i-heading na iba ng ating mga home stations. Yes, sir. Di umano, may pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin ng ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas. Dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate
napailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin, kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang internasyonal na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions, and that's right. So that's why hindi tayo, all we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Thank you, Mr. All right? President. Sige,